Situation po tayo. For the given figure shown, the cylinders have equal diameters. Questions: what is the reaction at A, D, and C? Okay? So yung cylinders natin, equal diameters, meaning to say, magkakasukat po sila. Okay? So halimbawa, ang kanya pong diameter ay 2, ang radius naman niya po ay 1. Okay? So halimbawa, ito ay 1 unit, 1 unit. Ito po ay 1 unit, 1 unit, and 1. Okay? So mapapansin niyo po, nakabuo po tayo ng tinatawag na equilateral triangle. When we say equilateral triangle, all sides of our triangle ay equal. Okay, kapag ganyan po ang case, ang ating interior angle po ay 60 degrees, 60 degrees, and 60 degrees. Okay, so mahalaga po yan sa pag-solve ng ating problem. Okay, next. Now, yung contact points po natin, ito. May mga reactions po yan. Bakit ito wala? Okay? So, ganito po kasi yan. Yung cylinder natin sa taas, ang motion na ini-induce niya dun sa dalawa sa baba, ito po gugulong papunta dito. Ito gugulong papunta din eh. Okay? So, ibig sabihin, nagkakaroon po dito ng kawang. Kaya naman, hindi nagkakaroon dito ng point or nung ating reaction. Ikino-consider po natin siyang kumakawang. Hindi po siya nagdidikit. Kung magdikit man, hindi siya nagta-transfer ng force sa isa't isa. Kaya naman po, wala pong point diyan. Okay? So, ayusin muna natin. Sa pagso-solve ng mga ganitong patong-patong na cylinder, unahin niyo po yung cylinder sa taas. Okay? Tapos i-transfer niyo pababa. Okay? Kasi gano'n naman yung load path ng ating mga gravity loads. Mula sa taas pababa. Okay? So, gawin muna natin cylinder A. First cylinder na lang, cylinder number 1. Okay, 1. Yung kanyang force na nandiyan po si 20 kilonewton. Okay? Siyempre may contact po sila ni cylinder 1, ito po si cylinder 1, ito si cylinder 2, ito si cylinder 3. Okay? So may contact po sila diyan ni cylinder 2. So tawagin natin itong R-2. Okay, reaction ng dalawa, 1 and 2. Okay? Ganoon din po ito. Tawagin natin itong R1-3. Okay? Ngayon, yung angle between our two reactions here, 60 po yan. Kung iba-bisect natin yan ng y-axis, this will be 30 degrees. This will be 30 degrees. Okay? So, solvable na. Solvable na using equations of equilibrium, summation ng forces x and summation ng forces y. Unahin natin sa summation ng forces ng x. Okay? We will have R1, 2 sine 30 minus R1-3 sine 30 equal to 0. So we can say R1-2 is equal to R1-3. Equal lang po sila. Okay? Next. Ano pwede natin gawin? Summation ng forces vertical equal to 0, upwards positive. Okay? So since equal na sila, pwede ko pang gawin 2 or twice ng R-2 cosine 30 degrees. Kasi nga, equal nga po sila. Minus 20 equal to 0. So reaction R-2 equal to R1-3 is equal to 11.547 kilonewton. Okay? So hindi naman siya hinahanap, kaya nga lang importante siyang mahanap para mahanap si A, si D, at si C. Okay? Unahin natin si cylinder 2. Ito na nga yung si cylinder 2. Okay? So si cylinder 2, babalik po or mag-flip si R-1. Si R1-2 pala. R1-2 maging 11.547 ito. Okay? Meron din po itong weight of 40. Meron itong weight of 40. Okay? Meron po itong C. RC na lang. Okay? And this will be RD. Tama ba? RD. Oo nga. At since ito ay perpendicular ulit,
yung angle kanina ay 60 with respect to horizontal, ngayon babaligtad siya since perpendicular with respect to vertical na po siya. Okay? Katulad ng situation 1. Okay? Ayan. Ganito, wag lang kalimutan, 60 po yung angle nito with respect to vertical. Sorry, ng horizontal pala. 60 po with respect to horizontal. Ayan, solvable na naman. Equations of equilibrium. Unahin na natin. Summation ng forces X equal to 0, positive to the right. We have RD sine 60 minus 11.547 cosine 60 equal to 0. RD is equal to 6.667 kilonewton. Okay. Next, si RC. Summation ng forces Y equal to 0. Upwards positive. So RC minus 40 plus RD 6.667 cosine 60 minus 11.547 sine 60 equal to 0. So RC is equal to 46.666 kilonewton. Okay? So ito yung sagot natin dun sa dalawa, si RD and si RC. Okay? Now, how about RA? Si RA, ang i-analyze na natin ay si cylinder B. Sorry, cylinder 3. Okay, so ito si cylinder 3. Ito yung point natin. Ito si RA. Ito ngayon si 30. Tapos ito yung reaction dun sa cylinder 1. 11.547. Angle, 60 degrees. Okay? And dito, meron pa tayong RB. Ito si RB. Paano masolve si RA? Simply, summation ng forces, X equal to 0, positive to the right. So we have 11.547 cosine 60 minus RA equal to 0. RA is equal to 5.774 kilonewton. Okay, so this is our answer for situation 4. Kapag may cylinder na magkakapatong, unahin yung i-analyze yung nasa taas. Tapos check nyo po kung anong triangle ang mabuo nyo, yun po yung magiging key sa pag-solve ng summation of forces. Yun lamang. Thank you.